Hello, good evening. Hello, good evening, everyone. Welcome to our bedtime devotional for girls. So, today is Sunday. Happy Sunday, everyone. So, uh, okay. Um, Happy Sunday. Today is the first day of December. December 1, 2024. O karon ika-day 309 sa ato ang devotional. So ato ang topic is about God's greatest promise. What is the God's greatest promise? Iyang word na sa John chapter 6 verse 47. John chapter 6 verse 47 nga nag-ingon, I assure you, anyone who believes has eternal life. So let us pray. Father God in heaven, Lord, we glorify your name. We thank you, Lord God, for this day. We thank you, Lord God, for your love, for your goodness, for your kindness, for your mercy, Lord God. Hindi bubo ka namo, Lord God. Turong adlaw, Lord. Thank you, Lord God, sa panahon. Thank you, Lord God, for this time, Lord God, na makashare pud sa imong pulong. Lord, ikaw magapanalangin sa imong pulong. O imo pong i-bless, Lord God, ang alagad, Lord God, na mag-share sa imong pulong. Speak for us, Lord God, through your word, through your message, Lord God. Kini nga imong pulong mo ay makahatag ka namo og katin-awan, makahatag namo og paglambo sa among pagtuo diha kanimo. We are nothing without you, Lord God. We humble down ourselves before you, Lord God. We cannot do anything right, Lord God, without your guide. Lord, fill us with your Holy Spirit, with your guidance, with your wisdom and knowledge, Lord God. Na maka-learn kami, Lord God, whatever message, Lord God, na imong ipadayag din kanamo karong gabi una. Ikaw ang Ginoo, Lord God, nga mo ay magapanglihok kanamo, Lord God. Gamita kami, Lord God, for your glory to expand, to advance your kingdom. Lord, everything, Lord, we have, it's all for your glory, for your honor and praise. Lord, we pray, imo kaming ubanan, gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos. In Lord, para sa imong himayaan. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan, sa pangalan ni Jesus. Amen. So again, ayong gabi, so God's greatest promise. So kani is, it's a reminder. It's a reminder kanato kay tungod kay nakahibalo na ta nga the greatest promise of God is eternal life. So, maka na ang ato ang the price nga ato ang kanunay nga gipaningkamutan nga makabut nga makining we are preparing ourselves for this price nga makabot nato ni when the time is right, when the time comes. So, yung din niya sa John chapter 6 verse 47, I assure you, anyone who believes has eternal life. So si Jesus nag-ingon ini sa before ani nga verse is ningon si Jesus nga I am the bread of life. So ang mukaon dili kita mabuhi sa pan nga atong gakanon kun dili sa matag pulong nga magagula sa baba sa ato ang Ginoo. So kita nga ning tuog misalig diha sa Ginoo, kita nahinluan pinaagi sa pulong sa Ginoo. So kung atong kuanon sa John 3:16, ingon ang pulong sa Ginoo, for God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him will not perish but have eternal life. So the promise, the greatest promise of God is eternal life. So kinsa katong mituo og midawat kang Jesus. So kinsa katong mituo og midawat kang Jesus, gitagaan niya og katungod the right to become children of God. So sa kaning pulong sa Ginoo, naghatag ka nato katin-awan nga dili tanang tao nga anak sa Ginoo. So kung dili ka to lamang mituo og midawat kang Jesus sa iyang kinabuhi.
So kung ato nang kung midawat na to sa Ginoo, so ato na siyang gihimo nga hari sa ato ang kinabuhi. Kung hari na ang Ginoo sa atong kinabuhi si Jesus, dili na ang ato ang kabubuton mo ay matuman kun dili ingon sa prayer nga your will be done. So not our will but God's will. So it's time to remind yourself of a promise that God made a long time ago. So the promise that God sent His Son, Jesus, to save the world and to save you and me. And when you stop to think about it, there can be no greater promise than that. So, no matter where you are, God is with you. God loves you, and He sent His Son so that you can live forever in heaven with your loved ones. Wow! That's the greatest promise in the history of the universe. So, the end. So, God's gift of eternal life is amazing. So, hindi ang what's the eternal life means and what's that promise means to us. So, kung ato ang i-remind ang atong kagalingon from the time nga wala pa ta nakaila diha sa Ginoo, we are separated from God. So when we are separated from God, wala ta nangita diha sa Ginoo o we are living on our own self. So ato ang pagbuot mo ay ato ang natuman. So kita ang nahimong Ginoo sa ato ang kinabuhi. So mao kana ang kamatuoran. So when we are separated from God, when we are we are rebelled against God, kita nabuhi ta sa ato ang we are living in sin. So wala ang kamatuoran dili ang wala ang kamatuoran sa Ginoo kanato. So mao na ang because God loves us so much. So we are created by God. So kitang tanan tao gihimo sa Ginoo. Ug tungod sa iyang gugma kanato, dili gusto ang Ginoo nga maadto ta sa distraction, adto ta sa kalaglagan, kundi gusto sa Ginoo nga maluwas ang tanan. So mao na nga the greatest promise gitagaan ta og promise sa Ginoo. Nga instead nga because we are separated from God, so ang ato ang bayad, so ang ato ang punishment tungod kay ni rebel ta against God is death, kamatayon. So dili gusto nga mamatay ang Ginoo, dili gusto ang Ginoong mamatay ang tao, kundi gusto niya nga maluwas ta og makauban ta niya didto sa langit. So iyang gihatag si Jesus to save us from our sins because God's requirement is perfection. So and God is holy and perfect, so dili niya gusto nga adunay sala nga makasulod. So mao na ang kinahanglan ang perfect sacrifice. So mao kana nga si Jesus. Jesus is God, He is a King, but because of the love of God to us humankind, so gihatag si Jesus so that we can share the righteousness of God. So by God's grace, we are made righteous by Jesus Christ. So ingon sa iyang pulong kinsa katong mituo, those who believe in Him will not perish but have eternal life. So ningon pa si Jesus nga, I assure you, anyone who believes has eternal life. So do you believe? So sa ato ang pag-believe is dili lamang na siya nga ato ang giistorya, kundi ato ni siyang puy-an, ato ang faith. So maka na nga maluwas ta pinaagi sa ato ang pagtuo. Og kini nga pagtuo dapat buhi ni nga pagtuo. Unsa man nga makakuha nato nga buhi atong pagtuo, aduna kini
resulta. So mao kini nga ato ang topic kagahapon is about a memory verse nga the fruit of the Holy Spirit. So when we receive Jesus sa ato ang kinabuhi, God gives His Holy Spirit to us. The Holy Spirit, mao na siya ang mutabang kanato to do the works that God has prepared us for us to do. So, og atong bag-ohon ang ato ang kinabuhi. Tungod kay ang atong kinabuhi kaniadto sa wala pa ta sa Ginoo, kinabuhi nga naa sa kasalanan. So, ang natural nga tao nga naa sa kasalanan is wala gyud ni nangita sa Ginoo og natural lang niya ang mubuhat sa mga daotan nga mga binuhatan. So mao ni nga adunay sa atoan ang pagdawat diha sa Ginoo nga tungod kay tungod kay naka-realize ta nga kinahanglan nato ang Ginoo para mabag-o ta. So we humble down ourselves. We repent for our sins, and from that moment on, we follow Jesus. So by believing and following Jesus is committing our lives to Him, and when we commit our lives to Him, we will follow His commandments. We will obey His commandments. So obedience, diri na mosulod ang obedience. So when we believe in God, we believe in Jesus, so ato nang paharion ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, sa ato ang pagpahari sa Ginoo, ang balaang espiritu may mutabang kanato nga mahimo tang balaan. Sa ato ang pagbalaan makaposes ta ani nga mga kinaiya sa balaang espiritu. Ano the fruit of the Spirit is love. So kung kaniadto sa ato ang before ta nga nakaila sa Ginoo is wala tay gugma sa atong isig katao, ilabi na sa atong Ginoo. Karon hinahinay na ta nga mabago. Aduna nay gugma, aduna nay love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Mao kini siya ang ebidensya sa ato ang pagtuo o pagdawat sa Ginoong Hesus o sa ato ang pagkinabuhi. Dili man ang atong kinabuhi karon is gibali pagdawat nato kang Jesus, dili na siya one-time event. It's a lifetime process. So ang ato ang kinabuhi kauban ang Ginoo. So mahimo tang sama sa kinaiya ni Jesus. Nganong nianhi po si Jesus diri sa kalibutan. Aron mahimo natong example unsaon ang pagkinabuhi nga balaan. Amo kini ang gusto sa Ginoo nga mahimo tang sama sa kinaiya ni Jesus. So mahimo nato ni pinaagi sa tabang sa Ginoo, pinaagi sa tabang sa balaang espiritu nga maoy maga-convict ka nato to do good things. Ug kaning paghimo nato sa maayo is our pagpasalamat nato sa ato ang kalawasan, ang ato ang naangkon pinaagi sa kamatayon ni Jesus. Namatay si Jesus for us to be alive. So sa ato ang pagdawat sa Ginoo, ang ato ang sinful nature ato kining iapil palansang nato, iapil nato og lansang sa krus dito og dili na ang atong kaugalingon maoy nabuhi kun dili ang Ginoo nga naa nagpuyo kanato. So we are dead in sin but alive in Christ. So from now on nga kita ning midawat diha sa Ginoo, we are a new creation. Ay katong kaniadto nga naapata sa sala, mawala na to siya. Mahinahinay na siya og kapulihan sa mga kinaiya nga iya sa Ginoo. So mao kini nga ang ato ang kinabuhi. So God is preparing us for the second coming of Jesus Christ.
o kita makabaton og kinabuhing walay katapusan. So, from the moment nga nisaka si Jesus sa langit, ang Ginoo nag-prepare kanato for His second coming. So, sa ato ang pag-prepare sa atong kaugalingon, diri nato mabag-o ang atong kaugalingon, ma-build up, mahimo tang strong, nga maski sa mga testing nga ato ang ma-experience, mahimo tang mo-persevere ta sa ato ang faith. Kay ang mulahutay, maoy mudaog. So, kung sa kwan pa naata sa lumba, yung pa ni Pablo nga, naata sa race, hingin sa katong mulahutay, maotoy mudaog makakuha sa prize. The prize is eternal life. So, God's greatest gift, God's greatest promise of eternal life. So, karong gabi una, nag-remind ka nato ang Ginoo nga kanunay ta nga magpuyo, kanunay natong puy-an ang iyahang pulong. So, matag adlaw, we walk with God. Our life as a Christian is not just on Sunday, but it's a day of its everyday commitment to God. So, kung ato bang we represent Jesus, we are ambassadors of Christ. So, when we publicly declare our faith in God, our faith in Jesus, we are ambassadors of Jesus Christ. So, we represent Jesus. So, dili na to pakaulawan ang pangalan sa Ginoo. Noon nga kada adlaw mga itagtabang sa Ginoo nga mahimo nato nga mahimo tang magmadaugon, magbalampuson sa matag adlaw nato nga kinabuhi kauban ang Ginoo. Kay ang kaaway, the devil is always 24/7 nga nagabantay ka nato nga kung naay chance nga ma-deceive ta, iya gid tang tukbon. So mao na nga kinahanglan makabalota sa kamatuoran tungod kay ang kamatuoran mo ay maghatag kanato og kagawasan. Ay kung sa usa pa ka kwarta nga tinuod, kung nakahibalo ka sa tinuod nga kwarta, dili ka ma-deceive sa mga fake nga mga kwarta. So inana po lang atong pagtuo. Kung kahibalo ta sa kamatuoran nga naa mabasa nato sa iyang pulong, so dili ta basta-basta nga ma-deceive sa kaaway. So we must be the thief, which is the devil. The devil comes to steal, to kill, and destroy life. But Jesus, God, comes to us to give us an abundant life. So, ang Ginoo dili na maghatag og division, kundi dili maghatag na siya kahiusa, gugma, kalipay, kalinaw. Mao na siya ang nagigikan sa Ginoo. So sa ato ang pagkinabuhi matag adlaw, sa ato ang journey with God, with the Lord. So let us always nga magapangayo og tabang sa Ginoo tungod kay ang ato ang tabang nagikan sa Ginoo. So life is not easy, but with God nothing is impossible. So kanunay natong kanunay ta nga magapangayo og tabang kaniya. Ug kanunay po ta nga magaduol, basa sa ihang pulong tungod kay mao kini ang mag-guide kanato aron kita madaugon, mas mulalom ang ato ang pagtuo sa Ginoo. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, thank you Lord God for your reminder. Thank you Lord God for your word Lord God of your greatest promise Lord God of eternal life. Nga imong gi-remind ka namo Lord God nga mahimo kaming
obedient diha kanimo Lord God. Nga sa amo ang paglakaw, sa among daily walk with you Lord God. Nga tabangan mo kami kanunay tungod kay ang among panabang naggikan diha kanimo. Lord, give us the desire, Lord God, to know you more, Lord God, each day, Lord God, through your word. Nga dili kami matulog, nga dili kami makatuon sa imuhang pulong, dili kami makaampo. Lord, kung kinsa may naminaw ni ini nga mensahe, ikaw ang Ginoo Lord God, maoy magahikap ug magatandog sa ilahang mga kinabuhi. Nga ikaw ang Ginoo, ikaw ang source sa tanan butang, nga ikaw ang nagbuhat kanamo Lord God. Tungod kay kami nga mituog midawat kanimo, imo kaming mga anak ug dili mo kami pasagdan ni biyaan. Tungod kami nagalaom Lord God sa imong promise Lord God sa kinabuhing walay katapusan. Tabangi kami Lord God. Liko na kami Lord God nga magmalahutay kami sa among pagtuo diha kang Kristo. Dalaygon ka Lord sa way katapusan. Salamat sa imong pag-uban kanamo karong gabi una. Kini Lord para sa imong kahimayaan. Ning tanan Lord God among gipasalamatan ug among giampo Lord God. Nga ikaw ang Ginoo nga angay namong saligan sa amo ang kinabuhi. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. So God bless. Good night. Have a happy Sunday and see you tomorrow. To God be all the glory. Bye.